Aakyat ng airport? Wow! Uy, ahon. Ahon. Konti na lang lalakad na ako. Grabe, pader. Pader, pader, pader. Ayoko na tignan. Ayoko na tignan. Nalulula ako. Where do I even start sa dami ng gusto kong ikwento sa katatapos lang na tour of Luzon? Nakampas na kay mother. Dapat matapos ko to. Nakakahiya Pag hindi mo sa kanila, natapos, diba? palo sa puwet. Kakulay ako ng jersey nyo, tapos di ko matatapos. Yung iba finish strong tayo. Finish fresh. Pakita mo yung lashes mo. First of all, sino nagsabi sa inyong malalakas lang ang pwedeng sumali sa karera? Excuse me, but you can't stop this mom of 3 from joining bike events. Kasi hindi niya naman pera yung pambabayad ko ng registration. Sure! Pero seryoso, hindi ko pwedeng palagpasin ng Tour of Luzon, The Great Revival, kasi comeback to ng isa sa pinaka-iconic na cycling events dito sa Pilipinas. Para to sa mga elite racers na hindi tulad ko, kaya buti na lang may executive race para sa mga gaya kong gusto lang mag-enjoy. Qualification simple lang, 26 years old and above, male or female, may pangbayad ng registration, at higit sa lahat yung willing pahirapan ng sarili sa mga ahon at sa tindi ng init ng araw. 7 kilometers to. Kita nyo yun? Haba nung babalikan natin na falls flat. Aakyat ng airport? Wow! The route was stunning. We even passed through the Clark Airport departure area. Nakasmile pa ako noon kasi hindi ko alam na antitindi pala ng aahunin namin. 11 kilometers na. Magkakasama pa rin kami. Uy, ahon. Oh, no! Mars, anyari? Oh my God! Na-chain drop yung isa naming kasama. Oh no! Dito na po tayo sa exciting part. On the flat sections, I tried my best to keep up with the front pack, but once the brutal climbs began, they all flew past me, leaving me at the tail end. 16 kilometers. Ayan na siya, laban Mars! Naalala ko tuloy yung sinabi ng nanay ko, "Nak, huwag ka na humabol, dulo ka na lang." Pero bago pa man ako sumali, alam ko naman na, podium ako, sa dulo nga lang. Siyempre, dulon-dulo tayo, di ba? Konti na lang. Konti na lang lalakad na ako. Whew. In fairness, ready ako. Sinabihan ko pa yung isang kasama namin, pag di ko na kaya, sunduin mo ko. My only goal? Matapos ang race ng hindi nagtutulak ng bike sa ahon. Kasi nga last na ako, tapos nagtulak pa ako. Wag ganun. Nakita ko na yung pader. Ayun. Climb 2 of 5. Titik na yan. Pangalawa pa lang pala to. Ay. Kung akala mo tapos na, ayun pa. Ito na talaga yung pader. Oh my God. Grabe, pader. Pader, pader, pader. Ayoko na tignan. Ayoko na tignan. Nalulula ako. And yes, goal achieved. After 5 climbs, puro falls flats na lang hanggang finish line. Super happy I completed the ride safely and injury-free. Thank you. Thank you. Boost back. Hindi okay lang. May ahon pa ulit, tapos U-turn. Dito, ahon na naman po. Ahon na naman. Konti na lang. 4 of 5 climb. Sunod-sunod yung ahon. Last ahon. Less than 10 kilometers. Natapos din yung mga ahon. Solo ride. Pero sinundan ako ng ambulance sa likod. Bilang tayo ang pinakahuli. Now, the million-dollar question is, uulitin ko pa ba? Syempre naman. This was my first bike race after giving birth to my youngest, and I can truly say, iba talaga yung saya at sarap ng cycling. Puntahan natin si Mike. Pinulikat, sumuka, ano nangyari? Nangyari sa'yo? Teka lang, kumalma ka muna. Pinulikat ka na naman, Pulikat King. Hindi, okay na po. Kailangan lang ng asawa.
Sige, push. Ang hirap ipaliwanag, kaya para maramdaman mo, sumali ka na lang next year sa Tour of Luzon Executive Race. Sen, nahirapan ka ba? Ako basta ako hindi ako makakatapos kung hindi ko nakasama si Michael. And to all the moms and slow riders out there, yes, you can join too, not for the podium but for your own self-fulfillment. No matter how slow you are or how breathless you get on the climbs, ang importante natapos mo, nilaban mo, at napatunayan mong kaya mo.